Okay. This meeting is being recorded. Okay, good evening, friends, and welcome to our TGIF. Thank God it's Friday prayer ministry of the Daily City United Methodist Church. And again, before we start, I would like to request our church lay leader, Kuya Bernie Gayagoy, to lead us in our opening prayer. Kuya Bernie, kindly pray po. Okay, sir. Almighty God, the source of our strength that never fails, we are grateful, praiseful, and blessed for your presence in our Thanks God It's Friday prayer meeting. Help us, mighty God, to be your witnesses, fill your spirit with your spirit. Thank you for loving us unconditionally. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you po, thank you. Okay, si Ate Jo. Yan, good evening. Yan. Okay, praise God po and welcome to our TGIF. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. We're so thankful that in spite of sobrang init sa ibang lugar na po, we are experiencing a very good and cold weather here in Daly City. Ano Yeah. po? No. Yeah. At Ate Ani, kumusta bang weather diyan sa Kainit po Utah? is 94 degrees. Oh, Grabe, 94. okay. Oh, hindi naman yan yung grade mo sa card sa school, yung 94, ha? Hi, good evening, Ate Jo. Yeah, good evening. Yeah, good evening po. Yeah. And also with us si Sister May Hammer, no? Ah, alam ko, yun, nagpaalam na may pasok po siya, no? Kaya po nagda-drive kanina. Okay? So any praise news or good news that you would like to share before us, blessings that you received, no, from God, no, to give him glory or to uplift our spirits, no? Listening to your wonderful testimony for God's glory. Yan. Meron po bang gusto magpatotoo? Yan. Oh, Pastor, Po. Celine was sick last Tuesday, Mm. and so she was brought to our house because she was sick, so her parents could work. Thank God for the whole day that she was here. Fever was out. She started playing and making troubles. Malikot. So she was able to go back to school Wednesday up to today. So thank God Amen. for his Amen. healing power. Praise God. Praise God. Yeah. Actually, mas gusto natin yung very active or malikot na bata rather than Yes. napakatamlay, iyak ng iyak, no? Because meron siyang pain na nararamdaman, no? Opo. Pero praise be to God, no? And I was in my office this afternoon. And then if you are familiar with the office po ng pastor, sa harap ko po merong bulletin board dun eh. And I'm still have the picture of Celine doon po sa During her bulletin board. baptism. Yes po, yes po. Yeah. And then Thank you, Pastor. good thing that you mentioned that, no po. Kanina while I'm looking at it, no po, sabi ko, ang bilis ng panahon. Sabi ko, itong nasa picture, hindi na siya yung nasa picture eh. Opo. She's very ano na eh, active, takbo ng takbo, and so forth. Doon po, baby pa eh. Opo, Opo, pero praise Pastor. God, yan. Okay? Anything else? Good news, praise news. Sa akin naman, Pastor, Yes, kay Jess. I guess it's a testimony that prayer works. Even though it's how small it is or how simple it is, if you pray for it, the Lord will answer your prayer. Kasi kanina meron akong ginagawa doon sa kotse ko. Medyo nahihirapan ho akong so I pray to the Lord, Lord, please help me on how to fix this thing. And yeah, right away, in-answer niya yung prayer ko. And napatunayan ko na talagang
kahit na gaanong kasimpleng problema o kasimpleng matter, if you pray for it, God will answer it. So, praise Amen. be to God. Amen. Praise be to God. And truly, that's true po, no? That's true, no? Sometimes kasi we thought na pwede lang tayo mag-pray kapag May medyo kailangan. heavy laden burden yung ating Okay. pinagdaraanan. But even yung mga simplest things, no? Pwede mong i-offer kay God yon. And that's good po. So ano bang, if I may, ano bang problema ng inyong sasakyan kanina? Alternator ba? Starter? O baka Hindi kailangan ako na kasi, uling bumili ng bago? hindi ako kasi yung bumili ako ng, kasi medyo sira-sira na yung hood. O yung, kasi ang Volkswagen ho, yung sa likod ng makina nun eh. So, Ninakaw daw kasi, kaya nilagay sa likod. hindi, spare daw yun, kaya Ay, nasa spare. likod. So, but anyway, yung binili kong hood, hindi para dun sa model na yun. Pero, Mm. na, sinabi dun ng seller na pwede kong bilhin yung hood na yun, but I have to do some modification. So, Oh. so ganun ang ginawa ko. Binili ko lahat yung kailangan, and then matagal ko nang pinag-iisipan, sabi ko, paano kaya ang pagkakabit noon or paano? Kasi, but anyway, to cut the long story short, I was able to fix it and it's working now. So, Amen. Amen po. Alam niyo, Hindi. yung Volkswagen ko noon 1978 model. Yung po yung uh, unang-unang kong kotse sa Pilipinas. And please be reminded na nakatira kami sa Nabotas, no? Neighbor ng Malabon. No? So laging baha. And again, even high tide, tumatakbo yung Volkswagen ko. Lahat tumitirik ako. Di ba? No? Yan. Yun lang, because of the rush doon sa Nabotas at Malabon, wala naubos naubos ng kalawang eh. No? Nilalagay ko, minamasking tape ko na nga lang yung dalawang yung ano yung palikpik sa gilid kasi gumaganon eh, no? Hanggang sa totally binenta ko na. Pero maganda talaga yung Volkswagen, may spare engine sa likod. Mhm. nabanggit nyo yung 1978, ni-revive ho yun eh, na gaga gumawa sila for 2026 Mm. with almost the same ang appearance, pero ito fully electric. Oh, yeah. Oh. Sa, at saka Pero, mahal pero, ang pero matulin presyo. ano, Kuya Jess, ano, matulin ano, yung box ano, matulin. Eh, okay lang. Hindi ko Oo, naman ako kailangan. na-assign ako sa Carmona Cavite. Yun ang kotse ko sa South Super Highway. Angat na Yeah. angat eh. No? Angat na angat. Yeah. Okay, thank you po, thank you. Okay, anyone else who would like to share a blessing, healing? Ako po, Pastor. Sige po, yan. Kwentuhan nyo nga kami sa pinuntahan nyo ng Friday kung if we may ask. Yan. Nakanervyos kasi pag naapakan sila nung mga ano na yun, mamamatay sila. Kami napapasigaw, palibasa first time ko yun. Oh. Totoo naman pala yung mga napapanood natin, totoo pala yun na dadambahin nyo ano, at itatali kahit na Mm. noon. Rodeo, di ba? Rodeo. Okay. Nako, very ano yun. Kaya, Very risky. ako kasi Tuesday ho, tinawagan ako nung anak kong lalaki. Ngayon ho, siya ho nasa jail. Mm. Kasi ho, noong tinanong po niya kung ano ang problema niya, yung pala po yung noong pang 2019, nagkaroon siya ng kaso dahil po iyan ay bodyguard na Yani, nawala po kayo. ganun po ba? Yan, lakas nyo lang po ng konti. Lakas nyo lang po. Bodyguard po kasi yan ng politician. So, syempre ho, may mga armas sila, di ho ba? Ganon. This meeting is being recorded. Sige po, Ate Ani.
Yun nga ho, dahil nga ho doon sa kaso na yun, palibasa nga ho, bodyguard siya. Ang nangyari ho, noong makabaril daw yata siya, hindi naman daw ho nagaanong nasaktan, parang gano'n, nagkaroon yata ng trouble. So, ang nangyari ho, syempre ho, nagtatago siya. Ang gawa daw ho noong amo niya, inareglo na. Noong din pong ano na yun, mga 1 linggo raw ho yata. Ngayon, ang nangyari ho, palibasa ho, siguro naniwala nga siya na areglado na. Ang kamalian po lamang nila, wala po silang black and white na, Siya. oo, yung pirmahan. Hmm. Kaya ngayon, idinidemanda uli siya noong nabaril niya. Tapos binibigyan daw ho siya ng supwena ba tawag doon? Kaso nasa ibang lugar na sila kaya hindi niya nakuha yon. Kaya ho siya nahuli dahil kumukuha siya ng police clearance. Natsempuhan. Hindi na ho siya pinahuwi. Ang hindi sa kanya is 73,000 Pesos. Tapos, ngayon noong sabi ko naman ho doon sa anak ko na sa Pilipinas, kung babayaran ba yon, makakalabas ba? Hindi naman daw ho pala. Kasi bail. kakaroon pa raw ho ng court hearing. So, ang ano ko po talaga siyempre ho, nanay ako may nagsasabi nga sa akin na bigyan ng leksyon dahil nga matigas ang ulo. Sabi ko, lagi ko naman ho panalangin. Alam ko naman ho kasi yung mga nasa bilangguan na makakasama niya, hindi natin alam kung anong meron sila sa isip. Hindi na, kahit ho naman ganoon ng anak ko, ang problema ko lang ho sa kanya talaga sobrang babaero. Pero hindi ko subukang nakipag-away o ano. Yun lang ang first time na nalang ko. Ngayon, sabi ko nga ho, kahit ho dito sa church dito, hinihiling ko pa rin ho sa kanila. Panalangin nako. Yes po. Yan, opo. So again, sa mga nangyayari sa mundo, no, mostly si God, iba-iba ang purpose may plan sa bawat isang nilalang na po. And if you recall, no, maraming mga naging Bible missionaries na totally ni-restore, ni-redeem ng Lord, no, sa loob ng mga kulungan or even sa isang mabigat na problemang pinagdaanan. And even sa Bible, si Saint Paul na number one pumapatay or persecutionist ng mga Christians. Pero dumating yung time na tinawag siya ng Panginoon. So with that, no, we are praying na naway malagpasan niya yung ganyang klaseng trials, and hopefully yung mga gantong trial sa buhay ng kapatid, kung siya po ay makakalabas agad na, no, naway maging lalo siyang prayerful, lalo siyang mapalapit sa Panginoon, no, kasi minsan akala ng iba, no, para bang ayun, tapos na, nalusutan na, then normal na uli ang buhay. But still, if we will look back, no, ba't kaya ako ba't ko kaya nalagpasan itong gantong problema? I believe, or even yung minsan kamatayan, di ba? May ganyan, kung muntik na ako mamatay, na aksidente, no? Yung pala si God, binibigyan tayo ng lahat ng mga chances to redeem ourselves, to know that there is God, no? So with that, no, prayer po natin na naway malagpasan niya yung ganung pagsubok. And I know, no, sa isang tulad yung mga magulang, no, mahirap 'yon na yung anak mo ay may pinagdadaanan. Opo. Po, yan. Thank you po, Ate Annie, ano po. And again, with your permission, kaya kinat ko lang yung kanina dahil sa medyo personal yun Opo. Thank you po, thank you. Yan. Ano Ate ba, Jo, ay sige po, Ate Binilda. ano ba pangalan ng anak mo? Sister. Francis Bercasio. Francis.
Yung kay Regina, nakausap kami ni Regina kahapon. Oh, okay. Yeah. Na Francis. Kaya yun. Vercasio. Okay. Mr. Casio. Thank you po. Thank you, Kuya Ulit Francis, namin kapatid na kasama. Francis. Yes, Ate Jo. Yan, si Ate Jo naman ang tingnan natin. No? Good Nalo ko evening si ho. Mami nung isang linggo. Wala naman ako i-share. Ganun pa din. Good evening. Ano ba, ano Ganda ba yung naman ganun ang pa din? tura ni Sister Jo. Parang gagagaling sa bakasyon. Hindi ako kagagaling ho sa kain tsaka sa exercise. Oh. Kaya pala. Kaya yun, blessed to have power para makapag-exercise pa din ho. Yan. That's Ano ba good. ulam nyo? Ay, bumili lang kami, Pastor. Luto na, luto na. Luto na. kaya blessed ako ngayon kasi pahinga. Wala Luto Pahinga, na. no? Luto ng iba. Kami din, ang ulam namin, dinuguan eh. Galing sa kapitbahay namin sa bandang baba. Masarap ba, Pastor? Manyaman, manyaman. Sige, Dinuguan. luto ako. Luto uli ako. Salamat po, salamat. Opo. Kundi, uutusan ako ni Michelle, mamalengke sa seafood. Dahil nung malapit-lapit kami sa seafood, madalas na ako nauutusan eh. Ang problema, pag malapit na eh. No? Daddy, bili ka nga ng pechay sa baba. Ayan, okay. Parang Ay, tindahan malaking lang. Tindahan Pastor, lang. malaking ginhawa. Diyos ko, kahit na medyo mahal at least malapit. Opo. Totoo naman po. Hindi. Kasi po nung malayo, hindi ako nauutusan eh. Ngayon Ako malapit. nag-uutos. Nung malapit na, ako na nauutusan eh. Si Allen, Exercise hindi ko naman. pa na-orient eh. Wakaton. Opo. Praise the Lord. Thank you, Ate Jo. Ate Thank you May. po. Si Ate Maylin, walang pasok to pag Friday eh. Ate May. Nandiyan ka ba? Tapos na yata maglaba eh. Yan. Tapos na ba maglaba ang kumari ko? Yes, Pastor, tapos na. Oh, yeah. Nag-walk lang ng konti sa... Saan yan, Daddy? Saan yun? Walk. Sumakay ka ba uli sa bus Sa ng beach. asawa mo? Hindi, nag-ano lang kami, nagpahangin lang sa tabing dagat. Muni-muni ah. Wow. Kumuha ng ionic air. Yan, Yes. very good. Ang lamig. Mahangin. Hindi naman, okay lang. Dito mahangin eh. Sandali lang naman, hindi naman kami nagtagal. Lang ma-refresh. Blessing yan, no? Blessing. Yeah. Nakapagpahangin tayo ng sariwa, no? Especially sa tabing dagat. Very good yan. Okay. Ate Ellen. Ay, ako'y nagpapasalamat for the last more than 2 weeks. Ako'y nare-regain na yung strength ko. Although it's not fun to feel yung concussion vertigo every morning. It's not so easy yung umiikot paggising mo. Pero kanina, ina-assess ko ang sarili ko. Controlled na. Konting-konti na lang. Tiny bit na lang yung ikot pag sa umaga. So I was able to, to work sa bahay. So yun, medyo bumabalik na yung aking So I thank God. So I'm just readying myself to work next week. Amen. Amen. Yeah, speaking of vertigo, ako kasi, annually, kung ako'y vertiguhin din eh. Kahapon, nag-umpisa na uli yung vertigo ko kahapon. No? Oh. Pero, yun nga, pagkagising sa umaga, di ba? Medyo... Pastor. Naikot na. Diyos ko Kala mo sinasadya, pero hindi. Parang iikot na lang bigla eh. Praise the Lord, no? Minsan maganda rin nag-research sa YouTube eh. No? Yung aking pinanood, yung parang acupuncture eh. No? Kasi ayoko pumunta sa ospital na dahil lalo ko nahihilo kasi hinihiga ka eh. No? Yung natayo ka, hihiga ka. Umiikot nga lalo nahirapan. So ang laking tulong nung ikaw mismo yung naggaganon sa mo, parang hinihirot mo yung sarili mo. No? Tapos yung dito, sinundan ko lang siya. Sinundan ko ba? Ate Ellen, nawala agad. Sabi ko ba, effective ba? Yung dito, mga ganon. Ang galing, siguro,
10 minutes din na exercise lang po yung parang minamassage. No? Yeah, yeah. Although, of course, the following day, kayo umaga, meron, yun lang yung paggising, no? Pero after mga 9 o'clock or 10 o'clock, yun nga, yung nandito ako sa sala, nag-research ako, yun, sinundan ko na, Chinese eh. Sinundan ko Yeah. pa. Mga Effective, Asian sabi na. ko, okay Very good O, kaya nautusan ako Pastor, pumunta sa seafood. yun daw, yung tenga, you have to hold it, ito yung mga sa baba, and then just stretch it. Yun ang part ng exercise ng vertigo. Hindi, before po yan, Ate Ellen, imamassage nyo muna po yung likod. Imamassage nyo yung likod. Yan, dito. Tapos bigla nyo raw pong, yun nga, yung ganon. Yeah. Yan, para pipitikin mo. Opo. Para bang yung kanyang pressure dito, Yeah. medyo bubo kayo. Mabuksan. Then, para ba papuputokin mo, pak. Parang ganun. Yan. Na-release yung hangin sa loob. Yan. Pero praise God, hindi masyado din yung vertigo ko. Sayang nga, walang gamot no? Wala Yeah, walang it's gamot. minsan lack of sleep. Cause Opo. din ng vertigo, position, ganyan. Yeah. Pagtulog. Okay. So, kay Bernie, kayo naman po kay Bernie, ano ba ang balita natin kay paring Trump at saka kay paring Putin? Nag-ano sila nag-meet sila sa Alaska. Ngayon ang talagang gusto ni Trump, itigil na ni Putin ang kakatake sa at mag-agree sa ceasefire. kapayapaan Amen. sa Ukraine. At ewan ko kung isusoli ni Putin yung kinuha nilang teritoryo ng Ukraine. Ayaw naman ni yung president ng Ukraine na ibigay yon kasi talagang sa kanila yon Apo, at tulad din ng Pilipinas yan at saka sa Scarborough Fair at saka sa China Sea naman, China Sea. Sa Philippine Sea. Kaya talaga very important sama natin sa prayer natin itong mga leaders ng ating ng mundo, iba't ibang bansa, especially itong ating Amerika at ang Russia, no? And likewise, tama si Kuya Bernie, no? Ito lang, recently, yung patuloy na pambubuli ng mga kaibigan natin sa ibang bansa, sa ating bansa, makikita natin na kamukha nagbundulan yung dalawang humahabol, di ba? Alam nyo, nung napanood ko yun sabi, kasi parang ang balak banggain yung tayo di ba? Yung Coast Guard ship natin, kita-kita naman yung humahabol warship na hindi na po yung mga simpleng Coast Guard ng kabilang bansa Pero all of a sudden, sila ang nagbanggaan, no? At ang magandang balita, although it was just announced, no, or declared na even ang mga Pilipino, even though tayo ay medyo tayo yung naaargabyado, pero binalikan pa nila yung binanggang barko ng kabilang bansa na yon at nagtanong kung may maitutulong tayo. Kaya may nakagandahan natin mga Pilipino in spite of, di ba? No? Even though it's very personal, pero pag nakita mo may nangangailangan, umikot pa sila, nagmaniobra at niradyo daw po, niradyo. Do you SOS ba or do you need help? No? Pero again, dapat yung lesson lesson sa kanila na I believe na ang Diyos ay nag-i-intervene sa mga ganong klaseng ginamit may salitang pambubuli no? Sa maliit na bansa na tulad natin. No? Still, kapayapaan sa buong mundo. Pinagbabayad data ang Pilipinas, Pastor, doon sa pinundol ng US Navy. Parang basketball yan. Parang dinoble team yung Pilipinas. Yung vapor ng Pilipinas, dinoble team. Silang nagbundolan. Sila nagbangga, di naman tayo bumangga di ba? Silang nagbanggaan. Silang nagbundolan sila. Sila ngayon naniningil. Tapos tayo pa magbabayad. Well, again, prayer para sa parehong bansa, no? Dahil wala namang mangyayari kung tayo ay makikipag-away sa kanila. No? Pareho lang maapektuhan yan. Okay, so anything else po na gusto niyo pong ibahagi before we go to our short meditation? Ano po?
Kung wala po mga kapatid, if you have your Bible with you, no po, kindly turn your Bible to 2 Timothy chapter 1, 6 to 7. Ano po? 6 and 7. 2 Timothy chapter 1, 6 and 7. Ayan. 2 Timothy Chapter 1, 6 chapter and 1, 7. 6 and 7. Okay. Basahin ko, Pastor. Yes po, please. This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Amen. The word of God for the people of God. Thanks Thanks be to be to God. God. Okay. Let me share to all of us a short meditation that was shared by a pastor about the missionary journey of Timothy. And I quote, when Timothy joined Paul on his missionary journey, Timothy was still a very young man. Paul sent him to a city called Ephesus to help start and lead a church. Even though Timothy struggled with fear, God used him. Here are 3 lessons we can learn from Timothy about how to fulfill God's calling on your life. No? How to fulfill God's calling on your life. Number 1 daw po, ang sabi dito, develop the gifts God gave you. Yan, no? Develop the gifts God gave you. The Bible says, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity. Do not neglect the spiritual gift that is in you. Practice these things and devote yourself to them in order that your progress may be seen by all. 1 Timothy chapter 4 verse 12 and verses 14 to 15. Paul also told Timothy to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. As a believer, we have a lifelong responsibility to develop the talents and gifts God has given us. Also, refuse to be distracted. Paul tells Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 16, keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. 1 Timothy chapter 4 verse 16. It's easy to get sidetracked by a desire to build your business, your family, your career, or your savings. And many people waste countless hours of their lives on the internet and on their phones. As a follower of Jesus, you've got to keep the most important things in focus so you can fulfill your calling. Number 3, give God your very best. Okay po, no? Give God your very best. The Bible says, run your best in the race of faith and win eternal life for yourself. For it was to this life that God called you. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Which means God has called you to a specific task. And it can only be accomplished when you give it the best of your time, effort, gifts, and focus. Paul says about Timothy,
I have no one else like Timothy. Philippians chapter 2, verse 20. Can you imagine a greater epitaph? There was no one else in the world like Timothy. He was focused. He was committed to the call of God on his life. Nobody could distract or discourage him, and he gave God his best. To end, as you give God your best and following his calling or follow his calling, God will bring out the best in you too. Okay? To end, as you give God your best and follow his calling, God will bring out the best in you too, like Timothy. So meron pong ilang reflection dito that we need to answer. Number one question is, how are you developing the gifts God has given you? How are you developing the gifts God has given you? So meron pong tatlong binigay sa atin yung ating pong manunulat. Number one, doon po sa question na how to fulfill God's calling on your life. Number one, develop the gifts God gave you. Second, refuse to be distracted. And number three, give God your very best. Yan. So, for us, ang question sa atin, how are we developing the gifts God has given us? Yan. No, parang ano pa yan, parang camera nung unang panahon eh. No? Dinidevelop, no? No, nung unang panahon eh, we use a what you call that po, yung yun yung dinadala sa para ma-develop yung picture. Yung Yung binababad nilalagay sa camera, yung film. film, yung Yeah, film, di ba? yeah, Nung unang panahon, yeah. gano'n eh. Pupunta ka doon sa isang parang 7-Eleven, dadali mo yung film na yun eh, yung Kodak film, di ba? Na inabutan niyo naman siguro yan. Yeah. Inabutan ko yun eh. Parang mga kamerang niluma. Yeah, opo, no? Tsaka, ayan, no? So, ang question sa atin, how are you developing the gifts God has given you? And I believe lahat naman tayo may mga gifts, no? Yeah. Imposible namang isa lang ang gift mo, no? Iba-iba ang ating mga kaloob. Sabi nga sa Tagalog, kaloob or gifts, no? Yeah. So, how are we develop, no? Yung gifts or gift na binigay sa ng Panginoon. Yan. Or, of course, we need to identify muna, no? Dapat very clear yung ano ba yung gift na alam mong meron ka. Yan, no? Kasi ang mga Pilipino, mostly ayon sa survey, ang gift na binigay sa atin ng Panginoon eh magaling tayong kumanta sa karaoke. Kumanta. No? Kumanta sa karaoke. Karaoke. Kahit na ang punta eh sa ilalim ng lupa ang boses eh, feeling mo maganda boses mo. Talaga naman, di ba? Kaya nagpapatayan yung iba eh. No, pag kinanta na yung The End Is Near. No, My Way. My No, Way. yan. My way. My Way. Yan. So with that, no, how are you developing the gifts God has given you? Yan. Sino po unang gusto sumagot? Yan. I think ang Panginoon binigyan tayo ng what they call this, spiritual gifts na Yan. pwede nating gamitin sa Kanya in terms of yung ating, di pa po, my experience sa church, nung ako'y bago pa lang sa church, binibigyan tayo ng papel. I remember Aurora Soy gave me a paper to check what's your specific talent or what's your specific task that you can do in order to serve God. Kung sa worship, kung sa evangelism, kung sa outreach, kasi may category tayo eh. Kung minsan tatawagin tayo ng Panginoon dun sa natatanging talento na bibigay natin sa Kanya. So yun ang ating service. Once you have a relationship to God, magdi-develop ka kung anong maiko-contribute mo para sa service mo sa Panginoon. Tulad Ayan, ako, makasingit lang po ako. Ano po yung talagang identified sa inyo na yun ang gift mo or gifts nyo? Pwede po bang bigay kayo isa o dalawang gifts?
ng Panginoon? Yung service, Okay commitments. po. Yan. Kasi po, again, no, pagka kasi service, very general po kasi masyado malaki yun po. Service, no? Yung pong sa service na paglilingkod nyo sa Panginoon, anong klaseng paglilingkod po yung talagang dinevelop nyo? Na nakita mo yung sarili mo na dito fit na fit ako. Yan, ano po. I think sa worship ko, sa worship. Oh, Sa worship worship lead ako. ako. Na-develop ako sa worship kasi we were attending leadership training. We learn from church, we learn from different, we explore. Hindi ka lang sa church and we attended, that's the way we learn. Yung Amen, mga amen, category ganon sa worship. Yeah. So ibig sabihin niya dun sa punto na sa paglilingkod sa iglesia, especially sa worship, being a worship chair or member of the worship committee, meron kang may binigay sa iyo ang Panginoon na kaloob or gift na kung saan na-develop mo not only because of the trainings, mga conferences, but because binigay niya sa iyo yun eh. Alam niyo po ba may gano'n, kahit na wala kang training, dahil ikaw ay binigay sa ng Panginoon yon, lahat ng mahawakan mo nag-go-grow, nagmumultiply, no? Yung po ang isang importante nun, opo. Na-nurtured ako sa ganun. Opo. So yung mga trainings na inatinan natin, additional na lang po yon, plus factor na lang yun eh. Yes. Plus factor. Yes. Kasi again, kahit na mag-aatin tayo ng mga training seminars, kung wala ka talagang gift doon, di ba? Yes, Hindi ka magiging successful. Walang kinaiba yan sa mga kumakanta. Kahit anong kanta mo sa karaoke, kung talagang hindi yun ang talent mo, ikaw lang yun, feeling mo, ikaw lang yun. Magaling kang kumanta. Pero yung iba, hindi. Isko, sana matapos na. Parang ganun di ba, no? Ayan. Inalimbawa ko lang yun, no? Praise the Lord. Okay. Anyone pa? How are we develop the gifts that God given us? Paki-unmute pa, paki-unmute. Kuya Bernie. Itong yung lesson ko sa Sunday, related ito parallel sa ini-discuss natin ngayon. Kuya Bernie, wait lang. Mga kapatid, hindi ho kami nag-usap ni Kuya Bernie. pinagtugma yung lesson natin. Nung last Sunday na naman, nagtugma na naman kayo, Pastor. Nagtugma. Ngayon na naman. For the record. Sige po, Kuya Bernie. Ano ba yung mga spiritual gifts na yan? Yan. Yes. Natin malaman yan. Love. Ayon kay Paul sa 1 Corinthians chapter 13, ang mga spiritual gifts na yan ay katulad ng wisdom, knowledge, prophecy, teaching, dyan ako, miracles, healing, leadership. Yan. Yung sinasabi ni Sister Ellen, leadership para sa akin, and different kinds of tongues. Paano ba ito ma-develop? It should be motivated by love. Yan isang topics. And self-control and not fear. Itong if it is motivated by love, magde-develop yan ng fruit of the Spirit. Yan. Love, joy, peace, patience, kindness, generosity, gentleness, faithfulness, and self-control. Katulad na sinabi ko nung last prayer meeting natin, itong mga spiritual gifts na ito pag tayo'y namatay at tayo pumunta sa langit, wala na yung spiritual gift. Wala nang spiritual gift kasi nandun na tayo sa langit at complete na tayo at holy na tayo. Kasi yung fruit of the Spirit yan ay bahagi upang tayo ay mapunta sa sanctification or holiness, para tayo ma-perfect. Kaya itong mga spiritual gifts na ito ay dapat
it should be motivated by love. Katulad nga sabi ni Paul sa chapter 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Love. Love. Yung nabanggit ko charity kasi doon sa King James Version. Charity. Pero Charity. sa ibang version, love. Love. Kaya po it ang should anak. be motivated by love para Amen, ma-develop amen yan. po. Kasi kung walang pagmamahal sa ginagawa mo, parang walang transformation sa mga taong wini-witness mo. Pinag-witnessan mo. Yeah. Thank you po. Thank you po. Thank you, no? Paniniwala. At kaya just to add lang doon sa sinabi kay Bernie, no, yung pagkakit doon natin sa Panginoon, no, mga gifts nila wala na, no. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, well done, good. Di ba, Kuya Bernie? Yeah. Well done, good and faithful servant. Yan. Yeah. Ibig sabihin nun well accomplished. Yan. Praise the Lord, ano po. Yan. So very important talaga pagka dine-develop natin yung ating yung gifts or gift na binigay sa ng Panginoon, dapat nandun yung love. Yan, no? Not love, not just love for ourselves, but love from the source to our God. Amen. Thank you po. Kuya Jess, pa yung gift or gifts na dinidevelop mo ngayon? Hindi, sa akin naman. There was a time na yung sa pagtugtog ko ng mga instrument, especially the trumpet, parati akong kinakabahan. There was a time nga, nung college pa ako, presentation of sponsors sinabihan ako na ako ang magpe-perform ng tops. So, nung nagpe-perform na ako, nakita nung teacher ko nun sa trumpet na nanginginig ako. Kasi ang pagtugtog ko kasi walang vibrato Nagkaroon ng vibrato kasi nanginginig ako nung nag-perform ako. So, but anyway, as I grew up and in faith, naisip ko na paano kaya ma-develop yun o maalis yung kaba while I perform. Kasi na-experience ko ito up to the point na tumutugtog ako sa church. Then, it came to me na sabi ko, paano kaya mawawala yun? So, but anyway, I said to myself that I should think that I'm doing this not for anybody else, but for the glory of God. And starting that time, nawala na yung kaba ko. I gained confidence in me na it's because I'm not doing it for myself or anybody else, but for His for the glory. glory of God. So, napatunayan ko yun na ganun pala para ma-develop yung confidence mo sa sarili or you should dedicate it to God. Amen. So live by faith, not by sight. Yeah. And then of course, no, given naman to, no, practice make us perfect, di ba, no? And hindi ka pwedeng tatayo doon nang wala ka man lang warm up o practice So, of course, yung kaba o nervous normal naman po yung kahit saan, kahit sino, no? Pero again, to God be the glory, no? Pagka para sa Panginoon, no? At we give our best. Kaya nga sabi doon sa third point, give your best, no? Si God ang final judge, no? We cannot please anyone Pero yung binibigyan mo ng talagang pagpupuri, siya ang magbe-bless sa atin. Thank you po. Thank you. Ate Annie. Sa akin naman po, Pastor, ang yung pagbo-volunteer. Pagbo-volunteer. Para bang
ano ko na nakakapag-serve po ako sa kapwa ko. Kasi matagal, si Pastor Diosera pa noon ng pastor dyan is, Mm. ako ng brown bag. Tapos so, pagka walang nag-volunteer din po ako dyan sa church ng paglilinis. Yeah. Puro lang po, puro volunteer. Even ho noong nasa Pilipinas pa ako, volunteer din po ako sa pag-aalaga ng mga pamangkin ko, paglilinis ng bahay nila. Yun yata po ang ipinagkaloob sa akin ni Lord na Amen, dahil masaya naman po ako, hindi ako yung tao na pagka inutusan o even po doon sa mga amo ko, sinasabi nila na wala kaming naririnig na reklamo kahit anong sabihin namin sa'yo, wala. Amen. Mm-hmm. Kasi nga, siguro yun ang talagang bigay sa akin ni Lord na talent. Apo. Nandun kayo sa Beatitudes. Okay, basa nyo na lang yun sa Beatitudes ng Panginoon sa Gospel ni Matthew. Blessed are Beatitudes, those. yan. At totoo yan, no? Lahat kayo volunteer, no? Volunteers. Ibig sabihin kasi pag volunteer, kusang loob. Yes. No? Nagkukusa ka, kaya nga nagbo-volunteer ka, no? So again, babalik ako sa sinabi ni Kuya Bernie, kasi pagka meron talagang love, no, for God, no, in spite na minsan talagang may sumasablay, no, pero ang nakikita mo, sabi doon yung focus hindi ka na-distract, no, ginagawa mo yan nagkusa ka, yan, at gift mo yon, kaloob mo yon. So pagyamanin mo, dinedevelop mo yon. So one way of developing that, ang prayer natin, Lord, develop also my character. Nakita niyo ba yan? Kasi totoo yan Kasi pagka di ba katwiran na nga volunteer na nga ako Kung maka pa sa akin, parang iba ang dating Iba, no? Parang alila na lang ako. Iba, parang ganon. So with that, no? Again, Lord, this is for you. Alam ko, tinawag mo ako dito, no? At the end of the day, alam kong ikaw yung boss ko. Yan. Praise the Lord. Sige. Ate Jo, Ate Jo, bago tayo pumunta sa ating panalanginan, very brief. Ano bang gift or gifts na binigay sa ng Panginoon na talagang dinidevelop mo pa o na-develop na? I always know, Pastor, ever since I was a teenager, I have the gift of teaching the kids. Oh, yeah. So ever since from the Philippines and then until I came here, the first thing I always do is how to get in to be a Sunday school teacher. Even when I first started joining the Geneva Avenue Church, I was a Sunday school teacher. And then, yung choir nga, Pastor. So, Amen, no? yung mga talent na binigay, and I know that's my talent kasi alam ko yung meron akong kumbaga may charm naman ako sa mga bata. And I'm thankful to God kasi na-experience ko yung makapagturo ng mga bata, and nakakatuwa kasi like yung friend ni Destiny, yung nanay noon na I already forgot, she was one of my students, so she was excited when she saw me sa church. Wow. And she was very proud, and she said, I still know the songs that you taught during your being a Sunday school teacher. So yung influence sa mga bata and I know yun ang talent ko. Hindi ako magaling sa mga arts, hindi ako magaling but I know I can do the teaching. Amen, no? Yes. So with that, no, we can also consider relationship, no? Yung kasi meron mga taong feeling mo na doon yung gift mo, pero hindi ka in sa bata. Mainit ang dugo mo. Ayaw mo na maingay. Pagturo ng Sunday school, no? Or maikli ang patience mo pagka ganyan, no? So with that, totoo yan nakaka-bless, no? Kahit ako nung umuyok sa Pilipinas, yung mga bininyagan ko po nung nandun pa ako sa Pilipinas, malalaki na, teenagers na, pinapakilala ng mga magulang, Pastor, ito po yung bininyagan mo noon, nung baby pa.
Tayong na nakakarinig ng ganon, parang yung kwento mo Ate John, no? We are inspired na, wow, ang bilis All ng these panahon. years. Oo, ilang taon pero na-appreciate mo yung ginawa ko sa iyo, no? As a Sunday school teacher. Okay. Thank you so much po. Ate Maylin, yan. Ate May, yan. Yes, Pastor. Yes, please. Upon listening, nakikinig din si Destiny. Tinanong ko si Destiny, anak, ano ba talent ni Mami? Yan. Isa lang ang sabi niya creativity, Mami. Very Yes. creative. Okay? Ayun. So, yeah. So, That's about paano ko na-develop? I just know. Pagka kailangan ko, bigla na lang lumalabas sa isip ko, ganun. I don't know how, and I don't know why, na biglang ganun na lang sa nagagawa ng kamay ko, ng isip ko, nagtutugma siya. And then, pagka minsan naman, wala talaga ako sa mood, sabi nga depende nga kung love mo ang gawin. Pagka hindi mo type, hindi mo love, hindi lalabas. So, ganun ang ko. So, pagka yung kailangan talaga, Lord, I need this. So, please give me an idea. So, abang natutulog ako minsan, or bago ako matulog, may magbubukas lang ako ng something na to read about. Makikita ko doon, uy, maganda idea to. So, yung ganun yung kaya ko siya na-develop kasi once na yung bagay na yon, especially pagdating sa church or kahit sa mason or kahit na yung sa kaibigan na please help me, I need this, ganyan, can you give me an idea, yung mga ganon. So before I decide, I just ask yung kay Lord ng guidance. Amen. Tama ba yung gagawin ko? Okay ba to? Yung mga ganun And then I also consult some people. Yung hindi, and I don't rely on myself, yung by myself. So I ask some people also ideas. And then, pagsasama-samahin ko yun, and then create one. Amen. Parang ganun po. Thank you. Very good, no? And kay Bern, nagtatas mo ba kayo ng kamay kay Bernie kanina? Yes, Pastor. Yung sinabi ni Brother Jesse. Kasi baka hindi nyo maintindihan yung presentation of sponsor. It's about ROTC yun, di ba, Brother Jesse? ROTC. Yes. Yeah. Apa. Pas-in-review sila. Yes. Apa. Exactly. Saka yung banda talagang tutugtog. Apa. Ayun pala yun. Apa. Ayun po. Thank you po for that enlightenment, no? So, to cut na lang story short, no, natawag naman tayong lahat, iba-iba po tayo ng kaloob. Iba-iba. Yung kayang gawin ni Ate May, maaring hindi ko kayang gawin. Yung ginagawa ni Kuya Jess, hindi natin kayang gawin. Ibig sabihin, lahat tayo may mga kanya-kanyang talento. Pero ang sinabi nga ng Panginoon, we need to develop that gift or gifts that God entrusted to us. Pinagkatiwala lang yan sa atin No? So i-develop natin 'yon. And while developing that, no, dapat laging sa mind ang focus natin, this is not about me. It's all about Him. Yes. And then all of a sudden you will be surprised na talagang nagiging very productive, fruitful ang lahat ng bagay. No? Yes. Kasi again, friends, even sa sermon natin, laging puso yan yung puso natin ang chinecheck ng Panginoon. Yeah. Kasi maraming taong talagang puno-puno ng talento. Minsan nga naiinggit pa tayo Sana ganyan din ako. No. But di ba minsan tatanungin mo pero makikita mo wala siyang clear relationship sa Panginoon. Nasa iyo na nga lahat. Kitang-kita natin yan sa mundo, maraming ganyan. Nasa iyo lahat, pero at least ako nakakatulog ako ng mahimbing. Napansin niyo po ba 'yon, no?
Walang masyadong nakikriticize sa akin. Kasi kung napakarami mong talento, ang dami nagkikritics eh. Di ba? Ang dami. Yeah. Isang sablay mo. Wala. Pero again, pag malapit ka sa Panginoon, hindi naman ibig sabihin nun, talagang superman ka, superwoman ka, no? Di ba? Hindi ka tinatablan ng anumang bagay. But still, very important, no? We learn to appreciate and acknowledge yung gift or gifts na binagkaloob sa atin ng Panginoon. Yes, Yan, amen. okay po. So with that, friends, tayo po ay darako sa ating panalanginan. And tayo pong lahat ay magsiyuko. Let us now bow down our heads for the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Glory be to God. Lord, kindly reveal to us, Lord God, the names of those who are in need of our prayers, Lord God, for us to intercede in the power of the Holy Spirit. Yes, Lord. 2 or more gather in your name as you promise you are in our midst. Lord, we acknowledge and truly we thank you and we praise you, O God. As you said, Lord, not by might nor by power, only by your Spirit. Let us pray. Faithful and mighty God, we thank you for the gift of your Spirit that dwells within us. You have not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Today, Lord, we ask that you rekindle the flame of faith in our hearts. Let us burn brightly with courage, compassion, and conviction, so that our lives, O God, may shine as witness of Christ's love. We lift up those who are in need of your healing touch at this moment, Lord Jesus, in the name of Christ. Bring strength to the weary, peace to the troubled, and restoration to the sick, wherever they are, whoever they are, in the name of Jesus. Be upon them, O God. Yes. May your spirit of power overcome weakness, temptations, and may your spirit of love, Lord, drive out all fear, especially all our personal prayer requests in the name of Jesus. Lord, in a world so often shaken by violence, division, and uncertainty, bring your peace across the nation, especially at this moment, Lord God. We intercede and we pray for President Trump and President Putin. We are praying for a reconciliation and peace, especially for Russia and Ukraine. Lord, replace hatred with understanding, anger with forgiveness, and despair with hope. Make us instrument of that peace, O God, as a believer or believers, O God, as a church. Speaking life where there is death, healing where there is brokenness, and love where there is fear. Lord God, I pray in the name of Jesus, prosperity and double, triple anointing be upon thy servants, especially our church, the Daly City United Beds Church, from the toddlers to our young people, young adults, parents, grandparents, Lord God, and all members and leaders of the church. Guide them, O God. Guide us, O Lord, to walk faithfully, not shrinking back in fear, but moving forward in the power of your Spirit. Lord, allow us to give all our best, not to be distracted, but to develop the gifts that you bestowed upon us. Yes. As we pray together, the Lord's Prayer. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you so much po, and good evening to all. See you all Sunday. Good evening. Thank you. Good night. Shalom. Night. Bye. Night. See you on Monday.